Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan po natin yung legal na epekto ng pagtanggi ni Congressman Paulo Duterte na lumahok sa isang investigasyon na pinamamahalaan ng Independent Commission for Infrastructure. Kasama sa ating pag-uusapan yung pananagutan sa pamahalaan ng isang kongresista kung sakasakaling magpapatuloy siya sa kanyang pagtanggi at refusal to cooperate with this independent body tasked to investigate anomalies in the government, in different government agencies. So, dito kasi si Congressman Pulong or Paulo Duterte ay inimbita sa isang investigasyon pero tumanggi. Hindi siya sumipot doon sa araw ng investigasyon mismo dahil protektado daw siya ng konstitusyon at nakikita niyang may politika dito sa investigasyon na isasagawa ng ICI laban sa kanya. Kung ganito ang katwiran ni Paulo Duterte, ano ang magiging epekto nito sa ating mga batas? Hanggang saan ba pwedeng mag-imbestiga ang gobyerno sa mga mababatas? At ano yung mangyayari kung talagang wala, hindi siya sasali, ini-ignore ang imbitasyon na formal galing sa ICI. At talagang hindi siya makikipag-cooperate dahil sinabi niya ay itong investigasyon na to ay ang primary objective ay sirain lamang ang kanyang pangalan bilang isang politiko. Kasama na din, siyempre, yung pangalan ng kanyang kapatid na Vice President at ang kanyang ama na nakakulong ngayon sa kasalukuyan doon sa Dahig, Netherlands at patuloy na sirain ito para mawala na sila sa eksenang pampolitika dito sa ating bansa. Yun ang kanyang contention dito kung kaya't ayaw niyang umaten dahil may halong politika ang investigasyon na to. Pero sa ganang atin, di ba, sa ating mga private citizens, alam naman natin na in the past ay kina-question na ang distrito ni Paulo Duterte tungkol do sa flood control programs, sa flood control funds na nagkakahalaga ng 51 billion pesos na kung ganong kahabang panahon na hinihingi ang kanyang justification sa naginastos, anong project ang pinagkagastosan, magkano ang tunay na nagastos, asan ang mga dokumento upang patunayan na talagang napunta sa kawang gawa para sa kapakanan ng mga mamamayan dyan sa Davao yung pondong inilaan para sa kanya during the time na presidente pa ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Uulitin ko, ang halaga ng pondong kina-question sa ilalim ng kanyang administrasyon bilang kongresista ay 51 billion pesos. Ngayon, ang sabi niya kasi dapat hiwalay ang kapangyarihan ng mga mambabatas sa Office of the President, sa Executive Department at mga ahensya ng presidente. Siyempre kasali na dyan na hiwalay din dapat ang mga hukuman. So kasi we have three different branches in the government, executive, legislative at judiciary. At sabi niya, may magkakahiwalay tayong kapangyarihan at jurisdiction. So huwag niyo kaming pakialaman bilang isang kongresista na imbestigahan. Pagka kami ay pinilit ninyong imbestigahan at sumali dyan sa investigation na yan, ay you are violating the provisions of the 1987 Constitution. That would be in violation regarding the principle of the separation of powers. Yan ang contention ni Pulong Duterte. So therefore, sabi niya, you cannot compel us to attend the investigation being conducted by ICI dahil ito ay labag sa paghihiwalay ng kapangyarihan between the executive, the legislative, and the judiciary. So, medyo may punto ng konti ang kanyang ini-invoke na depensa dyan sa ICI kung kaya't hindi siya umaten nitong nakarang araw
At ang umattend si Sandro Marcos no? At openly sinabi niya kung ano yung dapat sabihin sa ICI at nagpakita siya talaga ng willingness na at voluntaryong nakikipagtulungan sa ICI upang maresolba ang mga problema tungkol sa mga questionable na pondo na dapat maipaliwanag kung saan dinala ng mga kongresista or public officials na mayroong otoridad na paggalawin ito at gamitin sa mga proyektong pakikinabangan o dapat pinakinabangan ng ating mga kababayan. At pero sa ganang akin, dapat umatin si Pulong Duterte dito sapagkat binigyan na nga siya ng pagkakataon upang makapagprepara ng kanyang depensa no, bago sumapit yung investigasyon diyan sa ICI. Pero ang sabi niya, walang malinaw na detalye doon sa imbitasyon na yan Hindi mo alam kung ano yung mga detalye ng pag-uusapan during the investigation. At malabo yun, no? Baka mamaya kung saan mapunta yung mga pagke-question daw sa kanya. At hindi daw yun, hindi daw para sa kanya, hindi daw makatarungan yung ganong klaseng proseso na hindi pinapaalam sa kanya kung ano yung mga detalye no, of the investigation. Pero dito parang may konting diferensya ang kanyang depensa dito sapagkat alam naman niya siguro kung ano itatanong sa kanya. Yung pondong 51 billion pesos, definitely itatanong sa kanya ng ICI. Kailangan pa bang i-detalye yun lumabas na sa kung saang balita yan, pinag-usapan sa kung saang lahat ng sulok ng ating bansa. Alam yan yung 51 billion pesos that until now ay hindi na-justify kung saan ginastos, paano ginastos, at anong proyekto ang pinagkagastosan nito. Na sinabi din niya na inaakusahan niya ang ICI na ginagamit lang nito yung authority niya para sirain ang pangalan niya, pangalan ng kapatid niya na vice presidente, ng kanyang mga kamag-anak, at lalong-lalo na ang pangalan ng kanyang ama na kasalukuyan ngang nakakulong dyan sa The Hague, Netherlands. So, para din sa akin, kahit may politika yung investigation na yan, hindi ibig sabihin na walang bisa ang investigasyon. Pero pwedeng makaapekto yan sa pagiging patas tungkol doon sa mga gagawing pagtatanong, pag-iimbestiga kay Pulong Duterte. But it does not mean na may invalidate yan. Kung ang investigasyon ay parang ginagamit para manira lamang, pwede naman niyang questionin questionin niya bilang maling paggamit ng kapangyarihan ng ICI. Dali yun, may abogado kayo at maraming namang abogado yan si Duterte at pwede niyang ipa-null o declare niyang null and void yung investigation na yan because it violates some provisions of the 1987 Constitution if he will continue to invoke the principle of the separation of powers, di ba? So, mas maganda talaga kung maatin na lang no? Kung wala kang tinatago, bakit ka tatangging maimbestigahan? Madali naman sumagot kung ikaw talaga in good faith ka lagi. So, pero palagi niya sinasabi na hawak naman ng ibang ehensya ng gobyerno mga dokumento na kailangan sa investigasyon. Bakit kailangan pa siyang pumunta doon sa ICI upang ipaliwanag at magpresenta ng mga dokumento tungkol doon sa kanyang 51 billion missing funds diyan sa Davao City. So ang gusto niyang sabihin dito pwede namang makuha ng ICI ang impormasyon mula sa ibang ahensya na hindi na kinakailangan pilitin pa siya bilang isang mababatas na sumali doon sa investigasyon. So, ang dami niyang dahilan, So, pero the best is for you to attend, Mr. Congressman from Davao. Para matapos na yung usapin. Kung if you will just cooperate, tapos na yan. Walang kasalanan, malinis ang pangalan mo. Diba? At madaling mag-invoke ng mga principles and provisions of the law. But the sad part,
nung sitwasyon mo is that merong duda. Kahit hindi ka makaten, in-upheld ng korte yung iyong contention. Ang problema dyan, nakatatak sa utak ng taong bayan na ay meron kang hindi na ipaliwanag na pondo ng bayan na saan mo daw ginastos. 51 billion pesos yun, napakalaking halaga nun. Bakit hindi mo maipaliwanag? Yun ang problema mo ngayon. So kahit hindi ka umatin dyan, masisira at masisira pa rin ang iyong pangalan. So tuloy, lumalabas dito sa kaso na to, no, nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng gobyerno na mag-iimbestiga at ang kalayaan ng mga mambabatas na huwag sumali sa ganyang klaseng investigasyon dahil nga dyan sa mga prinsipyo sa ilalim ng ating batas na merong pagbubukod or separation of the powers of the three branches of the government. At dahil nga dyan sa mga ini-invoke ni Paulo Duterte, pwedeng magkaroon ng question, no, or problemang legal sa ilalim ng ating konstitusyon. At kung sakasakaling matutuloy naman yan, no, at ikaw ay makipag-cooperate, dapat tiyakin mo na lamang na may balanse ng kapangyarihan. At para maiwasan ng pang-aabuso at mapanatili yung pagkakapatas, no, ng pagtingin sa iyo bilang isang tao o kongresistang iniimbestigahan ng ICI. Kongresista ka naman, di ba? At least kahit papano, andyan dyan ng kapatid mo, vice presidente, kapag nakita mo binabiolate ang iyong constitutional rights bilang isang private person at bilang isang public official as a legislator, ay pwede mo namang kontrahin, di ba? Basta wag lang lalagpas sa kanyang kapangyarihan ng ICI, pwede ka naman pumunta at makipag-cooperate dyan sa sa ICI. Although may karapatan kang hindi sumali nga, pero may mga posibleng pananagutan ka sa gobyerno kung patuloy kang tatanggi sa imbitasyon ng ating Independent Commission for Infrastructure. Marami na nagsisi-attend. Bakit mukhang ikaw na lang yata yung tumatanggi pa? Bukod sa'yo si Saldico. So, si Congressman Paulo Duterte bilang opisyal ng gobyerno, dapat maging transparent po kayo at makipagtulungan sa mga lehitimong investigasyon. Kasi regardless of the powers, authority, legality, or defect in the creation of the Independent Commission for Infrastructure, ang bottom line dito may ginawa ka bang mali? Kung wala naman, disali na, imbestigahan na kayo, magpa-imbestiga ka na. Kung may kasalanan, di patay kang bata ka, pero kung malinis ang konsensya mo, hindi ka dapat natatakot, sir. So, dapat sumali, no? At kung hindi ka makikipag-cooperate dyan, baka magkaroon ka pa ng problema regarding sa violation sa ethics. At dahil doon, pwede magkaroon ng kaparusahan laban sa'yo. Dahil isa pa, yung tiwala ng publiko sa'yo mag-e-erode dyan. No? Makakasira yan sa tiwala ng mga tao sa'yo bilang isang kongresista kung magpapatuloy kang tatanggi na makilahok at makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure. So, dyan pwede kang ireklamo sa House Committee on Ethics. Banggit ko na nga kanina, no? Pwede kang ireklamo sa House Committee on Ethics at itong ICI ang siya magre-rekomenda sa ombudsman na patawang ka ng administrative case. Kung mapapatunayan nagkasala ka, pwedeng masuspindi ka bilang kongresista. At kung hindi pa sapat yung suspension na yan at medyo mabigat ang iyong violation, ay pwede kang matanggal sa pwesto bilang isang kongresista. So masasayang yung pwesto
na pinagpaguran nyo yan during the campaign period. Hiningi nyo ang tiwala ng taong bayan dyan sa Davao City para hayaan mo lamang na mawala sa iyo ang kapangyarihan dahil lamang sa refusal, no, to cooperate and attend an investigation that is considered as legal, legitimate, and in accordance with the mandate of the Independent Commission for Infrastructure. Attorney Bueno, law and the law, learn the law, know your